Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Congratulations po sa champion ng World Slasher Cup at sa lahat ng bumubuhay sa ating industriya. Sa panahon nito, tuloy pa rin ang breeding, lalo na yung naghahabol ng pang-national at syempre yung pang-late bird. Ang dami na manok ang kailangan natin dahil buhay na buhay ang ating industriya. So kailangan buhayin natin lahat ang mag-produce nating sisiw. Importante talaga na bigyan ng emphasis ang mga bakuna laban sa peste, bumboro, bronchitis, foulpox. Dahil ang lahat ng mga ito, walang magamot. Bakuna lamang ang gaganapan. So magbigay tayo ng konting mga idea kung ano ang mga dapat nating gawin sa pagbabakuna para sigurado na protected ang ating mga manok, lalo na sa mga naglililit pa hanggang ngayon. Unang-una, ang bakunang ibinigay mo ngayon, hindi ibig sabihin bukas ay protected na. Ang live vaccine, pag ibinigay mo ngayon, maghihintay ka ng mga 2 hanggang 5 araw para maepekto yung bakuna. Kasi baka mamaya nagbakuna ka ngayon, tinamaan ng peste kinabukasan, sabihin mo, walang kwenta yung bakuna na yan. Hindi po ganon. Bigyan mo ng panahon para magtrabaho yung mga bakuna na yan. Kaya importante yung pinapatak sa mata. Ngayon, yung lasota na pinainom o yung gumboro na pinainom, karaniwan, ang epekto niyan ay 2 to 4 weeks later. Ito yung tinatawag natin na onset of protection. Nakita nyo na, mas matagal yung onset of protection pag pinapainom. Maghihintay ka ng 2 hanggang 4 na linggo kasi yung pinainom mo, pupunta sa bituka, absorb sa dugo, i-stimulate niya yung white blood cell system, yung immune system, para mag-produce ng antibodies at doon pa lang magkakaroon ng protection 2 to 4 weeks after na pinainom yung bakuna. Yung pinatak, mas mabilis. Local immunity kasi. Pag local immunity, nasa upper respiratory tract, nasa oral cavity, nasa ilong, nasa mata, para pigilan yung pagpasok ng peste. Sa gumagamit naman ng killed vaccine, yan ang binanggit ko nung una, na binibigyan ng killed ND sa IV yung mga breeders. Ang onset of protection ay 4 to 6 weeks after vaccination. So nakikita nyo kaagad na kung ang ibinigay mo na live ay patak, local immunity, 2 to 5 days, meron na. Pag pinainom mo, 2 to 4 weeks. Pag killed vaccine yung pinakuna mo, 4 to 6 weeks, kuminsan 8 weeks pa bago magkaroon ng protection. Mas matagal. So ang puntos natin dito, pag gumawa ka ng programa sa pagbabakuna, alamin mo yung tinatawag na onset of protection para hindi ka maligaw. Gaya yung killed vaccine, sabi ko, 1 buwan bago mag-itlog yung manok, kailangan bakunado na para may naipapasa ng maternal antibodies sa mga sisiw. Yung ating mga manok naman, 1 week old, binibigyan na natin para may protection. Yung duration of protection, ito na. Gano'ng katagal ang epekto ng isang bakuna? Halimbawa, yung ND and IV na ibinigay mo at 1 week. Karaniwan, ang epekto niyan, mga 1 buwan. Pagkaraan ng 1 buwan, yan ay bababa na. Yung pangalawang bakuna ibigay mo, ito nga yung lasota. Karaniwan, 2 buwan ang epekto, tapos pababa na. Pero pansinin nyo, nung nagbakuna tayo, 2 linggo lamang yung pagitan ng B1, B1 sa lasota. Bakit? Kasi yung pinatak natin sa mata, local immunity. Yung pinainom natin after 2 weeks, yun ang pupunta sa bituka, sa dugo, at sa buong katawan para sa systemic immunity. So, kung yung una ay local lamang, parang security guard dahil nagpapapasok ng mikrobyo, yung pangalawa, buong katawan man. Yung pangalawa, sa buong katawan pupunta. Para pag pumasok yung mikrobyo o yung virus ng ND at bronchitis at umikot sa buong katawan, may panlaban na antibodies na nasa dugo. Yung pangalawang bakuna na ibinigay mo, na 2 months lamang ang protection, kailangan masundan mo ng pangatlong bakuna. Ngayon, yung pangatlong bakuna, karaniwan umaabot din ng 3 months yung protection.
Pag binigyan mo ng pang-apat na ND at sa IV, hindi na 4 na buwan ang protection. 3 buwan pa rin. So anong ibig sabihin yan? Mas mainam magbigay ka ng ND, Lasota at IV every 3 months. Noong araw dito sa Pilipinas, dahil hindi pa gaano matapang ang ND at yung IV, kahit every 6 months ka lang magbakuna, 2 beses ang taon. Sa panahon na ito, nagbakuna ka ng 1 week, 2 weeks, ulitin mo after 1 month, ulitin mo after 2 months, ulitin mo after 3 months. Yan ay kung matindi ang history ng peste sa inyong lugar. Kung talagang maraming mga layers o boilers sa paligid nyo at lagi may napepeste, i-maintain nyo ang pagbabakuna ng ND every 3 months. Kung gusto nyo magbakuna ng bakuna, pwedeng gumamit ng killed vaccine. Yung killed vaccine na yan, ang duration niya ay about 6 months to 1 year. Kaya lang tansyahin nyo, dahil baka mamaya kahit may killed vaccine yan, paglampas ng 6 na buwan, baka kailangang sundutin nyo pa rin ng live vaccine para tumas ulit ng protection laban sa peste, lalo na pag maraming layers o borders sa inyong pagitan. Ito ay very common dito sa Central Luzon at dyan sa Calabarzon. Kasi dyan marami na mga manok na inaalagaan ng mga borders at mga layers. So kailangan maagap kayo sa pagbabakuna ng sa ganun, may protection tayo laban sa peste. Malamang may mga kaibigan tayo na sasabihin, ay, hindi naman ako nagbabakuna, hindi naman ako tinatamaan. Ang ibig sabihin lang nun, walang mikrobyo, walang virus ng peste ang pumupunta sa lugar mo. Kaya napakaswerte mo. Pero oras na may dumaan na virus ng peste, talagang matindi ang tama niyan. Kasi very virulent na ngayon ang Newcastle disease o avian pest sa Pilipinas. Walang pinipili. Sisiw yan, pulet yan, hen yan, kahit na 5 years old na broodcock yan, pwedeng tamaan ng peste. Kaya kung sinasabi sa inyo ito, para mapaghandaan nyo kung may history ng peste dyan sa paligid ng mga farm nyo. Ang bakuna sa peste lamang ang inuulit-ulit natin habang nabubuhay ang ating mga manok. Yung binigay natin gumboro, yung 2 bakuna sapat na. Dahil unang-una, hindi natin binakunahan yung parent stock ng killed gumboro vaccine. So walang maternal antibody. Pag nagpakuna ka ng 2, 3 o 4 weeks ng gumboro, sapat na yon pag sinundan mo ng booster after 2 weeks. Dahil ang gumboro na sakit, hindi na tumatama after 4 months. Dahil yung bursa na siyang tinatamaan, yan ay liliit, mawawala, mag-atrophy ang tawag doon. Pag wala na yung bursa, wala nang tatamaan ng gumboro, hindi na tatamaan. Kaya pag lampas ng 4 months, wala nang gumboro ang tatama sa ating mga manok. Pero yung peste, lagi pa rin nandyan. Kaya hindi nawawala yung bakuna natin na yan. Yung Fowlpox, karaniwan isang tusok lang. Pag yan ay binigay mo at 2 weeks o 4 weeks o 5 weeks, sapat na yun. Pero doon sa mga lugar na maraming manok, na kung minsan may lumalabas na bulutong pag mag-co-cord ka na, mainam na at 4 months siguro pwede mong ulitin yung pagbibigay ng Fowlpox vaccine pag ang farm mo ay may history na tinanaman ng bulutong pagdating ng 5 o 6 months. So nakita nyo, ang diskarte ng pagbabakuna ay gaya ng sinabi ko sa inyo nung una pa. Walang standard na vaccination program para sa lahat ng farm. Hindi ko ito ginagawa ni Farm A, ito ginagawa ni Farm B, ito ginagawa ni Farm C, yun din ang gagawin mo. Hindi po ganon. Gawa ka ng sarili mong programa na akma sa inyong farm at ang bottom line, hindi tinatamaan ang iyong mga manok. Again, ulitin ko sa performance ng ating mga manok, laging tandaan, health is always number 1.